Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagninilay na naway maging simula ng ating araw na may kagalakan, kapayapaan, at panibagong lakas mula sa Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagninilayan ngayong umaga ay matatagpuan sa pangalawang Timoteo. Pangalawang Timoteo, Kabanata 1, talatang 6. Ito po ang sinasabi. Kaya't ipinaalala ko sa iyo na panatilihing nagniningas ang kaloob ng Diyos na nasa iyo. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, O Diyos, naririto ang iyong mga anak upang ikaw, Diyos, ay pasalamatan sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami ay iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan upang kami, O Diyos, ay magpatuloy sa aming mga gawain sa araw-araw. Salamat, O Diyos, sa unang biyaya na iyong ibinigay sa amin, ang biyaya na kami ay nagising upang kami, O Diyos, ay patuloy na purihin ka, sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy naming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo silang abutin, O Diyos, pagalingin, upang sila, Panginoon, ay magkaroon ng lakas. Abutin mo ang kanilang mga katawan na nanghihina upang sila, O Diyos, ay lumalakas at manumbalik ang kanilang lakas na nawala. Particularly na po, Panginoon, ang pinsan ni Ate Itilay na nahulog sa isang puno. Panginoon, patuloy mo siyang hawakan, patuloy mo siyang bigyan ng lunas, kagalingan, Panginoon, dahil may mga butong, mga nabali, Panginoon, sa kanyang katawan, Panginoon. Ibalik mo, O Diyos, ang mga nasisirang bahagi ng kanyang katawan, upang siya, Panginoon, ay makapaglingkod sa iyo, Panginoon. Lord, gayon din po ang mga kaibigan namin na hindi ko nababanggit ang mga pangalan. Patuloy mo silang abutin, Panginoon. Ano man ang kanilang karamdaman, O Diyos, ito man ay diabetes, high blood, ubo, sipon, Lord, abutin mo sila upang ang mga karamdamang ito ay mawala sa kanilang mga katawan, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, aming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na ngayon ay nagsisipasok sa kanilang mga trabaho. Ang iba, O Diyos, ay nagbabiyahe, nagdadrive. Lord, patuloy mo silang bigyan ng proteksyon sa kalsada, Panginoon. Bigyan mo sila ng mahabang pasensya dahil sa mga traffic na kanilang madadaanan, Panginoon. Ingatan mo sila sa kanilang trabaho, Panginoon. Ano man ang kanilang mga ginagawa, Lord, umunahan mo sila upang lahat ng kanilang
kilos ay ligtas sila, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, sa aming mga kaibigan na nagtatrabaho sa ibang bansa. Patuloy mo po silang abutin, patuloy mo silang ingatan, Panginoon. Proteksyonan mo sila sa mga pagsubok sa buhay, sa mga tukso, Diyos. Sila po'y nagtiis doon sa malayong lugar upang mabigyan lamang nila ang kanilang pamilya ng magandang buhay, Panginoon. Amin ding inilalapit sa inyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na nagmamigrate na, naroon na nakatira sa ibang bansa. Patuloy mo po silang abutin doon, naway magamit mo sila para sa ikalwalhati ng pangalan mo, Panginoon. Maibahagi ang mga salita na iyong ibinigay sa iyong mga anak upang ang hindi pa nakakaalam ng kaligtasan ay sila din, O Lord, ay maliligtas. Panginoon Hesus, marami ding salamat sa buhay ng mga kaibigan namin ito. Dahil ikaw ang naglagay sa kanila sa lugar kung saan sila naroon ngayon, gamitin mo sila para sa iyong ministeryo dito sa lupa, Panginoon. Maging ilaw nawa sila at asin sa kanilang community na kinabibilangan, Panginoon. Amin din inilalapit sa iyo, Diyos, ang aming bansa, ang bansang Pilipinas, na patuloy mong pagpalain ang bansang Pilipinas. Bagamat may mga problema sa mga leadership, Panginoon, Lord, alam namin na ikaw ang nagbibigay sa kanila ng lakas upang sila, Panginoon, ay makapagtrabaho ng maayos para sa iyong mga anak, lalong-lalo na sa mga nasa laylayan ng lipunan, Panginoon. Tulungan mo sila, Panginoon, na makabangon sa lahat ng kanilang mga pangangailangan sa buhay. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Ang pamagat ng ating pagninilayan ngayong umaga, mga kaibigan, ay panatilihing nagniningas ang apoy. Yan. Panatilihing nagniningas ang apoy. Mga kapatid, sino sa inyo ang may gas stove sa bahay? Gas stove, no? Isipin natin ito. Simpleng bagay, madalas tahimik lang sa isang sulok. Pero sa oras ng pangangailangan, doon natin ito nilalapitan. Sa pamagitan nito, ang hilaw ay nagiging handa. Ang lamig ay nagiging init. At ang pamilya ay nagkakatipon sa pagkain. Pero naranasan din natin ito. Minsan hindi siya umaapoy, di ba? Hindi siya umaapoy. Minsan ang burner ay barado. O kaya ay wala ng gas. Kapag ganoon, hindi ito mapapakinabangan. Hindi ito napapakinabangan. Mga kaibigan, mga kapatid ko kay Kristo, sa ating buhay espiritual, tayo rin ay may parang gasto. May parang gasto. May layunin tayo. Pero kung wala tayong apoy mula sa Diyos, hindi tayo makapagluluto. Hindi tayo makakapaglingkod. Hindi tayo makakapagbigay init sa iba. Point number 1, mga kaibigan. Hindi tayo ang source ng apoy. Ang gas stove ay hindi likas na may apoy. Diba? Hindi likas na may apoy. Kailangan nito ng gas at spark. Ganon din tayo, mga kaibigan. Ang tunay na lakas, init at sigla sa pananampalataya ay hindi galing sa ating sarili. Ito'y galing sa Diyos, mga kaibigan. Tandaan natin yan. Sabi nga sa Juan, Kabanata 15, talatang 5,
Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako sa kanya ay namumunga ng sagana. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kaya kung ikaw ay pagod na, kaibigan, nanlalamig, at parang nawawalan ng silbi, baka napuputol ka sa source mo. Kailangan mong manumbalik sa presensya ng Diyos. Ang tunay na pinanggagalingan ng apoy ng buhay mo. Punto number 2. May layunin ang apoy para maglingkod, hindi manira. Ang apoy ng kalan ay hindi nilikha para sunugin ang bahay. Ito'y para magluto, magpainit, at magsilbi sa iba. Ganon din ang espiritual na apoy na nasa atin, mga kaibigan. Hindi ito para lang sa sarili nating kaligtasan. Ito'y para magpagaan ng buhay ng iba, maglingkod sa kapwa, at magdala ng liwanag. Ayon sa Matthew 5, talatang 16, sa gayon ding paraan, paliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Ngayon, ang tanong, kaibigan, paano mo ginagamit ang apoy ng Diyos sa iyo? Nagbibigay ka ba ng init sa iba? O baka ikaw na mismo ang nakakapaso? Punto number 3. Ingatan ang apoy. Huwag hayaang itong mawala. Kahit pangsyonal ang stove, kung hindi na nire-refill ang gas, wala pa ring silbi. Ganon din sa ating buhay, mga kaibigan. May mga Kristiyano na dati ay mainit sa paglilingkod, pero ngayon nanlalamig na. Bakit? No? Bakit? Hindi dahil nawala ng kakayahan, kundi dahil napabayaan ang koneksyon sa Diyos. Ayon sa pahayag, Kabanata 3, talatang 15 hanggang 16, hindi ka malamig ni mainit, dahil ikaw ay maligamgam. Isusuka kita sa aking bibig. Ang Diyos ay naghahanap ng mainit na puso, mga kaibigan. Yung paglilingkod, nananalangin, nagsusuko ng buhay. Kaya dapat araw-araw tayong magpakarga sa presensya niya. Presensya sa panalangin. Magkarga ka sa salita ng Diyos, sa fellowship ng inyong simbahan, sa buhay na pagsunod. Mga kaibigan, ito ang hamon para sa atin. Huwag nating hayaang mamatay ang apoy sa ating puso. Ang gas stove ay hindi maganda dahil maganda ang disenyo, kundi dahil gumagana ito para sa layunin nito. Ganon din tayo, mga kaibigan. Hindi mahalaga kung gaano tayo kaaktibo sa labas. Kung wala na tayong apoy sa loob, wala ring saysay ang ating Kristiyanong pamumuhay. Kaya ang hamon ko ngayon ay simple lang. Kamusta ang apoy mo, kaibigan? Kamusta ang apoy mo? Baka kailangan mo nang linisin ang burner ng puso mo
baka may bara ng pride, no? Yun ang nakakabara eh. Yung pride, yung kasalanan o bitterness, no? Baka kailangan mo nang magpa-refill kay Lord. Baka matagal ka ng tuyong espiritual. Baka kailangan mo lang ng spark, balik loob, simpleng panalangin at pagsuko sa Diyos. Ayon sa pangalawang Timoteo 1:6, panatilihing nagniningas ang kaloob ng Diyos na nasa iyo. Kaibigan, manalangin tayo. Panginoon, salamat sa apoy na iyong ibinibigay. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong kami ay nanlalamig, napagod, o nakalimot. Linisin mo kami, O Diyos. I-refill mo ang aming mga puso ng iyong espiritu at panatilihin mo kaming nagniningas para sa iyong kalwalhatian. Amen. Amen.